Hello. Once again, this is Chester on behalf of the Exams Pro Master Classwork here for our civil service exam. We're on the last leg of our ratio and proportional problems and related problems. Now we're going to our advanced work problems. Today we've got two problems in all. Okay, let's go and let's dive into it. Let's solve the problems. First problem: A can finish a job in 12 days and B can finish it in 18 days. A works alone for 3 days, after which B joins him. How many more days are needed to finish the job? Okay. So let's try to solve this one. Okay. We know po na work is equals to the rate times the time. Okay. Yan po yung pinaka-basic formula natin sa work. We can deduce that R is equals to work divided by time. Right? And isipin na lang natin na yung work, isang buong trabaho. Doesn't matter kung isang buong subdivision yung i-develop o isang bahay yung gagawin o yung i-re-renovate kusina lang. Basta good as one portion. It's a breakdown. Work is equals to 1. Okay? Tapos kunin natin yung rate ni job ni A. Ang ibig sabihin nun, yung kaya niyang tapusin. Yung base niya. Designate natin R sub A. Okay? R naman naman ito. Yan po yung rate ni A. That's equivalent to one job divided by the number of days na kaya niyang tapusin. Okay? So 1 over 12 po. One job over 12 days. Si B naman mas mabagal. Isang buong job kaya niyang tapusin in 18 days. So 6 days yung difference ng dalawa. Mas mabilis talaga si A. Alright. Si A po nagtrabaho for 3 days. Ilan po yung nagawa niya in 3 days? Kung isang buong job po, ilan yung natapress niya? Nabawas niya sa trabaho. Okay? So designate natin 3 days work. Okay? That's work 1 or yung job na pinatapos ni A. Okay? That's equivalent to R sub A times the time kung ilang days na ginawa. 3 days. Okay? So substitute na po natin 1 job over 12 days. Okay? Yun yung rate ni A. Tapos 3 days niyang ginawa. So cancel both B. No? Ang matitira po yung naiiwan na trabaho. O nagawa na po 1/4 of the job. Yun yung nagawa. Yung naiiwan na trabaho, i-minus natin yun sa 1 sa isang kabuuan. So that's work remaining WR is equals to 1 job or yung buong job minus yung nagawa na nila, which is 1/4. So, ang remaining po is 3/4 of the job. Alright. So, i-compute na po natin yung hinihingi ni civil service. How many more days are needed to finish the job? So, that will be work remaining is equals to the rate of A plus B kasi magko-combine sila eh. Sa natitirang trabaho, gagawin parehas ni B at ni A. Tutulong na si B, hindi lang si A yung magkatrabaho. Okay? So, lagay natin R sub A plus B. Yun na lang ang ilagay natin para madali natin makakalaman. Tapos, yung total remaining, yun yung actually hinahanap ni civil service. Okay? So, we already know yung work remaining, check. Okay? 3/4 yun. Aalamin natin yung rate ni A plus B. Tapos yung time remaining, which is yung hiningi tayo na sa atin ni civil service. Okay? To compute for the rate of A and B, that's 1 over 12 plus 1 over 18. Yung nakita natin kanina ay the-force right? Okay? Add natin dalawang yung combined group. Paano po may add yung fraction yan? We've got another video for that. Pero, pakita na lang natin dito kung paano direkta natin yan. It's equals to
3 over 36 plus 2 over 36. Okay? Mahalata niyo po, pag i-reduce niyo sa lowest term, 3 over 36 equals yun sa 1 over 12. I-reduce niyo sa lowest term ang 2 over 36 equals to 1 over 82. The same. Kaya hindi nagbago yung daan. So, same denominator, pwede na po natin kasi yung 1 over 12 plus 1 over 18, hindi mo siya basta-basta iniyak. Dapat may common denominator sila. In this case, it's 36. Tapos yung numerator, add na natin. That will be 5 over 36. Alright. So, 5 over 36, yan po yung rate, combined rate ni A plus B. Pwede na natin malaman ang remaining time para matapos yung remaining dyan. Okay? That's TR is equals to work remaining over the combined rate of A plus B. Substitute na po natin. Okay? WR is 3/4 divided by 5 over 36. Reduce po sa i-divide na po natin. That will be cross multiplied. Parehas lang po yung pagka i-inverse natin yung 36 over 5. Kasi may procedure kung paano i-divide yung dalawang fraction. Okay? Cross multiply, pinaka-naman. Okay? 3 times 36, that's 108. 4 times 8, it's 40. Reduce natin sa lowest term, that's 5.4 days. Eh, kung mahalata niyo po, walang 5.4 days dito. Sinadya ko po. Kasi just in case na magtanong sa civil service, 5.4, wala dito. Pipiliin niyo yung pinakamalapit. Ang pinakamalapit po is i-round off niyo po, 5.4. Hindi po 6 ha. Kung nagkataong 5.5 ito, 5.6, hindi 6 po siya. Okay? Pero, I don't think na magbibigay sila ng service na maganda choice. Okay? Eksakto po palagi yung sagot. But just in case, ito po, 5.4 yung sagot. O letter B, pinili mo ang stage. Okay? Next, question or problem. 8 workers can complete a job in 24 days. After 6 days, 4 more workers join. How many more days will the work take to finish? So, sulat na po lang. Total work. So, we know that work is supposed to be the rate times the time or the number of laborers that pwede din times the this case po ito yung nabigyan ko kasi may simple po siya. Hopefully po makatulong po ito. Okay? Work total, which is W sub P or W2, is equals to 8 laborers. Yung L po, it stands for laborers. P is for the time. Okay? So, times din time, yun po yung dapat nilang gagawin. Okay? So, magiging 24 days. That amounts to 192. Lagay natin ang yung LP, stands for labor days. Okay? Medyo naiba itong unit ito. Pero pwede rin just for the sake of computation na mas madali. Okay? Alright. So, ilan po yung remaining time, days done or work done, yung nagawa na ng 8 laborers in 6 days. Kasi po yung nakalagay po eh. After 6 days, iba na yung number of laborers. So, yung 8 days po, what I mean, yung 6 days po, ang gumawa ng 8 laborers. So, multiply natin. First 6 days, gumawa 8 laborers. That will amount to 48 LP. Minus natin yun sa yung nauna natin shift. Okay? Kasi itong nauna natin na-complete, yan yung pong maximum 8 laborers in 24 days. Tapos, i-mamay natin yung nagawa. Okay. So, tingnan ko. Minus natin. That will be 144 labor days. That's the work remaining. Okay?
Yun yung trabaho na iulo. Eh, may magdadagdag na workers. So, iiksi po yan. No? Conducted 24 days sa 8 workers, sigurado iiksi po yan. So, gaano ka-iksi siya pag nadagdagan ng 4 na workers? No? So, tingnan po natin. Okay? So, work remaining, comparatively, iiksi po yan kasi dumadaan yung dumagawa. Is equals to labor remaining times the time remaining. Designate na lang natin ang L para simplify that. No, nadagdagan po yung workers. So, substitute po natin. P is equals to WL. Pag i-transpose natin yung number of laborers sa kabila ng side ng equation, P will be equals to W over L. Okay? That will be 144 labor days divided by 12 labor expense. Cancel natin yung L, natitira yung days. 12 days. Okay. So, yung remaining time or remaining days na gagawin at nadagdagan pa, lalong umiksi po yung days. Which is 12 days. Letter C po ang sagot. Okay, hopefully po nakatulong po itong problems na ito, itong video natin ito. Meron pa po tayong upcoming na video. Okay, last one para sa ating ratio and proportion. Thank you so much guys. We're gonna see you in the next video. Bye-bye po.